Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Bisperas na ng Pasko, alam ni Jesus na dumating na ang panahon ng kanyang paglisan sa sanlibutang ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan at ngayoy ipakikita niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. Naghahapunan si Jesus at ang mga alagad. Naisilid na ng Diablo sa isip ni Judas, anak ni Simon Iscariote, ang pagkakanulo kay Jesus. Alam ni Jesus na ibinigay na sa kanya ng Ama ang buong kapangyarihan. Alam din niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya't nang sila'y naghahapunan, tumindig si Jesus. Naghubad ng kanyang panlabas na kasuotan at nagbigkis ng tuwalya. Pagkatapos, nagbuhos siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanya. Paglapit niya kay Simon Pedro, tumutol ito. Panginoon, sabi niya, di yata't kayo pa ang maghuhugas ng aking mga paa. Sumagot si Jesus, hindi mo nauunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit mauunawaan mo rin pagkatapos. Sinabi sa kanya ni Pedro, hindi ko po pahuhugasan sa inyo ang aking mga paa. Kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin, tugon ni Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro, Panginoon, hindi lamang po ang mga paa ko, kundi pati ang aking kamay at ulo. Ani Jesus, maliban sa kanyang mga paa, hindi na kailangang hugasan pa ang mga naligo na, sapagkat malinis na ang kanyang buong katawan. At malinis na kayo, ngunit hindi lahat. Sapagkat alam ni Jesus kung sino ang magkakanulo sa kanya, kaya sinabi niyang malinis na sila, ngunit hindi lahat. Nang mahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, siya'y nagsuot ng damit at nagbalik sa hapag. Nauunawaan ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tanong niya sa kanila. Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon, at tama kayo, sapagkat ako nga, kung akong Panginoon ninyo at guro, ang naghugas ng inyong mga paa, dapat din kayong maghugasan ng paa. Binigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y dapat ninyong tularan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Pakibating katabi ng magandang hapon. Magandang hapon din sa mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa. Sa lahat ng mga nasa tahanan na nagsisimba, lalo na ang mga may sakit at mga matatanda. Sa lahat ng nasa abroad, sang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Huwebes Santo. Sabihin nyo nga po. Ang bilis ano po?
no? Nagbilang tayo ng 40 araw sa pagtungtong ng mga mahal na araw. Simula ng Miyerkules ng Abo. At ngayon, Huwebes Santo na. At ang araw na ito, ang Huwebes Santo, ay kilala sa Ingles bilang Maundy Thursday. Sabihin nyo nga po, Maundy Thursday. Ang sosyal, ano? Alam nyo ba ibig sabihin ng Maundy? Ayun lang, no? Di ba, na tunog sosyal naman, di ba? No? Maundy Thursday, no? Alam nyo po, ang salitang Maundy ay galing sa salitang Latin na mandatum. Sino po nakakaalam sa inyo ang ibig sabihin ng mandatum? Mandatum, ibig sabihin sa Ingles, command. O sa Tagalog, utos. Mandatum. Sabihin nyo nga po. Mandatum. Dahil sa gabing ito, sa huling hapunan ni Jesus, siya ay nag-iwan ng mandatum. Siya ay nag-iwan ng utos. 3 mandatum ang iniwan ni Jesus. At magandang malaman natin ito. 3. Una, ang sabi ni Jesus, maghugasan ng paa. Sabihin nyo nga po yun. Mamaya, pagkatapos ng aking humilya, huhugasan ko ang mga paa ng 12 apostol na naririto. Sila po ay kumakatawan sa mga lingkod ng ating simbahan. Bilang bagong kura paroko, magandang simulan ko po ito sa ating mga lingkod, sa mga nagbigay ng kanilang sarili sa ating simbahan, sa mga patuloy na nagsasakripisyo para sa ating simbahan. Alam nyo, matapos hugasan ni Jesus ang paa ng kanyang mga alagad, ang sabi niya, hugasan ninyo ang paa ng isa't isa. Ayon sa mga tao, ang pinakahangal na gagawin ng isang tao ay ang maglingkod, ang mas nakatataas sa isang mas nakakababa. Hangal dahil ang pagyuko ng isang nakatataas sa nakakababa ay nakakababa ng dangal. Kaya nga, di ba, ang kasabihan, dapat taas noo. Hindi kayo muyuko. Kahangalan yun kung ikaw ay mataas at yuyuko ka sa isang mababa. Kaya nga, hindi natin masisi si Pedro na ayaw magpahugas ng paa kay Jesus. Dahil alam niya, si Jesus ay nakakataas sa kanya. Alam niyang si Jesus ay Panginoon at hindi dapat ang Panginoon ang maghuhugas ng paa sa kanyang alagad. Pero hindi ganyan ang lengguwahe ng paglilingkod. Hindi yan ang lengguwahe ng paglilingkod. Dahil sa paglilingkod, walang estado ang tinitignan. Walang mataas, walang mababa. Sa paglilingkod, hindi inuuri ang tao. Walang kasarian, walang mayaman, walang mahirap. Sa paglilingkod, patas kung tumingin at lahat pare-pareho. Ganyan sa paglilingkod. No? Kaya mag-ingat kayo sa mga taong nagsasabing sila'y lingkod. Hello. Yan mahuhuli na naman tayo niyan. No? Ang dami na naman nagpapakilala na sila'y maglilingkod sa bayan. Tama ba? Naglingkod ba? O nagmataas? Naglingkod ba o nagmayabang? Ginawa ni Jesus ang paghuhugas ng paa bilang isang kasunduan ng magkaibigan. Sa Ingles, covenant relationship. Kasunduan ng isang magkaibigan. Kaya nga ang sabi ni Jesus kay Pedro, nung ayaw niyang pahugas ng paa, kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin.
Kaya hinugasan ni Jesus ang paa ng kanyang mga alagad, tanda ng kanilang pakikipagkaibigan. Kaya mamaya, pag hinugasan ko po ang inyong mga paa, kayong mga alagad, paalala yan at tanda ng aking pakikipagkaibigan. Kung ako'y hindi nagiging kaibigan sa inyo, paalala mo sa akin, Father, hinugasan mong paa ko. Kapag ako'y hindi na kaibigan sa inyong mga lingkod, sabihin nyo, Father, hinugasan mong paa ng mga lingkod. Yan ay tanda ng pakikipagkaibigan. Yan yung kaugnayan ni Jesus sa kanyang mga alagad. Nagpakababa siya dahil hindi na alipin ang tingin sa kanila, kundi kaibigan. Kaibigan. Kaya nga ang sabi ni Jesus, I call you friends, not slaves. Tinuturing ko na kayong kaibigan at hindi mga alipin. Ang paa, ang isa sa literal na pinakamaduming parte ng katawan ng tao. Hindi po ba? Marami tong literal na pinagdaanang marumi at pinanggalingang madumi. No? Kanina lang, nasa labas kami. No? Habang nag-iintay tayo magsimula ang misa, sabi ko, no, kaka-flashing lang kagabi. Ang bilis dumumi ng lugar natin, di ba? No? Kasi ganun kadumi. Ganun kadumi ang mundo na nilalakaran natin. Sa paghalik sa paa, para bang sinasabi ni Jesus, tanggap kita. Kahit saan ka pa nanggaling, tanggap kita kahit ano pa ang iyong pinanggalingan. Itong dahilan kung bakit kasama si Judas sa hinugasan ng mga paa ni Jesus. Sa 12, sino si Judas? Huwag ka mag-alala, kasama ka. Kabilang ka. Kasama no? Kaya mapapailing tayo kay Jesus. No? Niloko na, sinama pa. Trinaydor na, hinalikan pa ang paa. Ito ang ginawa ni Jesus. Kaya nga, ang kanyang mandato, sapagkat kung akong Panginoon ay inyong guro, naghugas ng inyong mga paa, nagbigay ko ako ng halimbawa at ito'y dapat ninyong tularan. Kung si Jesus naghugas ng paa ng mga alagad, dapat itong tularan. Father, mahuhugasan ko ba ang paa ng lahat? Hindi. Pero ang paghuhugas ng paa ay simbolo ng paglilingkod, kasunduan ng pakikipagkaibigan. Mas mahirap pa ang makipagkasundo sa kaibigan kaysa maghugas ng paa. Kasi maraming magkakaibigan ngayon, nagkakasiraan. Diba? Maraming magkaibigan ngayon, nagkakatrayduran. Diba? Maraming magkaibigan ngayon, walang tiwala sa isa't isa. Mas mahirap yan. Yung maghugas ng paa, kuskusin mo lang yan tapos na. Pero yung pakikipagkaibigan, yun ang mahirap. Kasi binibigay mo ang tiwala. Binibigay mo ang sarili. Binibigay mo ang paniniwala at nagbibigay ka ng pag-ibig. Yan ang unang mandato ni Jesus, maghugasan ng paa. Pangalawang mandato, ang sabi ni Jesus, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Ito yung isang bagong utos na ibinibigay ko sa inyo. Magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minahal, gayon din kayo magmahalan. Kaya nga, ipinapakita ni San Pablo sa ating ikalawang pagbasa na kung ano ang kanyang tinanggap kay Jesus, siya ding ibinabahagi niya sa iba. Ulitin ko po, ano man ang tinanggap mo kay Jesus, siyang ibinabahagi sa iba. Mahirap itong utos na to.
Kung anong tinanggap mo, siyang ibabahagi mo. Nakatanggap ka ng biyaya, anong dahilan para ikaw ay magdamot? Hello. Nakatanggap ka ng kapatawaran, anong dahilan para hindi ka magpatawad? Nakatanggap ka ng biyaya, kagalingan, anong dahilan para hindi ka magpagaling? Mahirap ang utos na to. Kasi ang basihan ng utos na to ay ang pagmamahal ng Diyos. Kung paano ka pinatawad, siya rin ang pagpapatawad mo. Kung paano ka kinaawaan, siya rin ang awa mo. Kung paano ka nabigyan, siya rin ang pagbibigay mo. Dahil ang pagmamahal ng Diyos ay ang basihan ng ating pagmamahal sa kapwa-tao. Pangalawang mandato, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. At pangatlo, panghuling mandato, ang sabi ni Jesus, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Sa ating unang pagbasa, isang piging o isang salo-salo na alaala ng katapatan at pagliligtas ng Diyos sa Israel ang ating narinig. Alam niyo po, ang mga Hudyo, mahalaga sa kanila yung alaala na sila'y niligtas ng Diyos. Mahalaga sa kanila yung alaala na sila'y pinalaya ng Diyos. Dahil ang pagliligtas ng Diyos sa mga Israelita mula sa kaalipinan, ito yung nagpalaya sa kanila. At inaalala nila ito sa isang pampaskwang hapunan. At ito yung huling hapunan. Ito yung huling hapunan ni Jesus na iniiwan niya sa kanyang mga alagad na dapat hindi malilimutan. Dahil ang huling hapunang ito ay ang kanyang pag-ibig at pagliligtas. Hindi po ba, pag birthday mo at naging memorable ito, no? 'Di ba yung ang saya-saya mo nung birthday mo, no? Ang dami mong birthday pero natatangi ang birthday na 'yon na hindi mo malimutan. 'Di ba? Lagi mong inaalala, lagi mong binabalikan. Kaya nga sabi mo, no, sana katulad pa rin nung birthday ko noong 12 taon ako, noong unang taon ko, noong 7 taon ako, o nung debut ko. 'Di ba ganon? Kasi hindi mo malimutan. At yun ang basihan. At ito yung ating inaalala. Ito yung iniwan sa atin, isang hapunan na magpapaalala sa atin ng pag-ibig ng Diyos. Kaya nga ang sabi ni Jesus sa hapunan, ito ang aking katawan at kalis ng aking dugo na ihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Paano natin malilimutan ang isang pag-ibig na nagligtas sa atin? Paano natin makakalimutan ang isang sakripisyo na nagpalaya sa atin? Ito po ang kahulugan ng pagdiriwang ng huling hapunan. Ang maghugasan ng paa, mag-ibigan gaya ng pag-ibig ng Diyos, at gawin ang mga ito sa pag-alaala sa Kanya. Bilang pagwakas, nais kong ikwento sa inyo ang paborito kong kwento. Kwento ito ng isa sa mga paborito kong santo, si Mother Teresa ng Calcutta. No, paborito ko ito, kaya itong mga madre na to malapit to sa akin . No, alam nyo, si Mother Teresa, isang araw sa buhay niya, nung siya'y nabubuhay pa, may isang journalist ang lumapit sa kanya at nais siyang gawa ng dokumentaryo. Dokumentaryo ng kanyang buhay. Hindi ko alam kung alam to ng mga sisters. No? Gagawan siya ng documentary ng kanyang buhay. Kaya't hiniling ng journalist na sumama at sumunod kay Mother Teresa. Titingnan niya yung kanyang buhay. Di ba ganun yon? Yung mga vlogger ngayon, a day in a life. No? Titingnan yung buhay. Ano bang ginagawa ni Mother Teresa sa kanyang pang-araw-araw na buhay? Alam nyo, ang sabi ni Mother Teresa, kung gusto mong
makita ang aking buhay, huwag ka munang kumuha ng litrato. Huwag ka munang magtanong. Magmasid ka lang at sumunod. Tignan mo ang buhay ko. Ganun nga ang ginawa ng journalist. Sumunod siya at pinanood si Mother Teresa sa lahat ng kanyang ginagawa. Isang araw, pinanood niya si Mother Teresa na hinuhugasan niya ang mga paa ng isang pulubi na puno ng sugat. Yung sugat, nagnanaknak, dumudugo at nilalangaw. May uod. Hindi nakayanan ng journalist ang kanyang nakita, kaya siya'y nasuka. Sumuka sa sulok. Nang magbalik sila sa kumbento para interviewin si Mother Teresa, ang sabi ng journalist, pasensya na po, hindi ko nakayanan na hindi masuka sa nakita ko. Hindi ko gagawin yan kahit bigyan mo ako ng 1,000 dolyar. Ang sabi ng banal na santo, sabi niya, hindi ko din gagawin iyon sa ngalan ng pera. Kahit bigyan mo ako ng 1,000,000, hindi ko gagawin iyon. Pero gagawin ko pa din iyon sa ngalan ng pagmamahal. Gagawin ko iyon sa ngalan ng pagmamahal. Mga kapatid, ito ang kabuuan ng mandato ni Jesus. Ang hirap gawin, ang hirap sundin, ngunit sa ngalan ng pagmamahal, sigurado kaya mo rin itong gawin. Ang hirap maglingkod, kaya nagpapasalamat ako yung mga araw-araw na kasama ko dito, na nagmimisa, gigising ng maaga, maghahanda, maglelektor, mangongolekta, tutugtog, kakanta, mag-online. Saludo ako. Kasi hindi mo gagawin yon kung walang pag-ibig. Saludo ako sa mga magulang, sa mga nanay na patuloy na naglilingkod sa anak. No, naalala ko yung nanay ko. No? Yung kahit malalaki na kami, no, kami pa rin ang iniisip. Saludo ko sa magulang na nagagawang lahat ng yon kahit niloloko ng anak, kahit sinasagot-sagot ng anak, kahit minumura ng anak. Bakit ginagawa yon? Sa ngalan ng pag-ibig. Saludo ako sa mga teacher, yung mga teacher na binabastos ng mga estudyante, yung mga teacher na hindi sinusunod, no? Yung ang ingay-ingay ng klase pero tuloy lang sa pagtuturo. Ginagawa nila yon dahil sa pagmamahal. Pagmamahal. Ito ang kabuuan ng mandato ni Jesus. Kaya sa aking paghuhugas ng paa, sa ating mga lingkod, nais ko pong sabihin ito, palalahanan niyo ako. Kapag mayabang na si Father, kapag nagmamataas na si Father, sabihin niyo, Father, isa kang lingkod. Hinugasan mo ang paa ko. Pero ito naman, kapag hindi ka na naglilingkod, hello. Kapag hindi ka na nagsiserve, hello. Kapag uma-absent ka na sa paglilingkod mo, sasabihin ko sa iyo, isa kang lingkod. Hinugasan kita ng paa. Bawian lang yan, Matthew. Kasi ito ang mandato ng Panginoon. Bago pa niya tayo binigyan ng utos, si Jesus ang unang sumunod. Dahil ayon kay San Juan, mahal niya ang kanyang tagasunod na nasa sanlibutan. Nagawa lahat ito ni Jesus dahil sa pagmamahal. At magagawa rin natin ito kung tayo ay magmamahal. Amen? Amen.